Iha, may tawag ka sa telepono. Siya na yan. Hello? Kumusta, Letty? Oh, anong oras ka ba namin susunduin? Nagpaalam ka na ba? Naku, hindi pa eh. Okay lang. Pero gusto mo ba? Nandito si Carlos, hindi din siya makapaghintay na makita ka. Ay, sara ka talaga. Ano ka ba naman? Papaalam pa lang ako eh. Tatawagan na lang kita pag sasabihin ko kung ano pa siya nila. Okay. Hihintayin ko tawag mo, ha? Huwag kang maarte. Aray ko naman. Tripan lang naman natin, eh. Kahit Sa na ba? Hindi na naman yung papayagan, Pero eh. lagi na lang ako, Roman, eh. Pwede ba? Sasakyan mo lang Ay, naman, nako, eh. sasakyan ko lang naman. Ayoko makapag-date sa pangit. Ano maliligawan? Magpapaalam ka talaga sa inyong papa? Oo. Ayoko naman umalis eh, kasi tumawag sila para i-confirm. Sabi ni Roman, hindi na naman makapaghintay yung kaibigan niya. Ay, naku. Sige na nga, alis na lang ako. Ayoko makita masaktan yung kaibigan ko. Ay, Saka hinihintay din ako ni mama, eh. Sasamahan ko siya ngayon sa kaibigan niya na namatayan. Namatay kasi yung asawa. Ay, hanggat wala akong trabaho, magsisilbi ako mensahero. Utusan at bodyguard ng mama ko. Nakapagod na ako. Bukas na lang ulit, ha. Balitaan mo ako kung ano nangyari sa boss mo at sa fiancé niya, ha? sigurado nag-aaway na mga yun ngayon. Dito ka lang muna, ha? Okay. Fernando Mendiola, sumugod ka na sa gera. Paumanhin po. Papa, merong sana ako sa inyo sasabihin eh. Si Roman na anak ni Aling Blanca at ni Mang Jose. Naalala niyo sila? Hulaan niyo, Papa. Inayan niya ako mag-date ngayong gabi. Ano? Nababaliw ka na ba? Paano mo naisip na papayag ako? Pero Papa, may kasama naman po kami. Hindi naman ako sasama sa kanya na kami lang. Letty, iha, hindi naman yun ang dahilan. Alam mo namang ayoko lang talaga dun sa lalaking yun. Ay, pero Papa, hindi naman ako magtatagal. Sandali lang po ako. Sinabi kong hindi. Narinig mo? Papa, kailangan ko umalis. Karapatan ko magkaroon ng kaibigan at makakilala ng iba. Meron akong diploma at ngayon assistant na ako ng presidente ng sikat at malaking kumpanya. Panahon na para baguhin ko sarili ko. Hindi ka alis. Kasama ng mga taong hindi mo kilala. Dahil hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon, Papa. Nakinig ka, iha. Nag-iisa ka lang sa buhay namin at babae ka pa. Kaya kong sarili ko, Papa. Magtiwala ka sa akin. Alam ko yun, anak. Pero hindi mo alam ang mundo ngayon. Papa, paano ko malalaman ang mundo ngayon kung ayaw niyong makita ko? Alis ka balang araw kasamang isang taong pwede mong ipagkatiwalang yung buhay. Pero sa ngayon, hindi. Marcia? Mahal ko, Isarado mo ang pinto. Magsisimula ng paglilitis laban kay Fernando Mendiola. Mahal ko, bakit ganyan na itsura mo? Hindi ko yata maintindihan, ha? Ano problema sa suot ko? Ganito kaming mga abogado kung manamit. Narito ka ngayon sa isang mahirap na paglilitis. Ano? Binabalak mo tumakas, ano? Naiintindihan ko, natatakot ka sa akin, ano, Fernando? Alam mo, hindi ako nung parito para makipaglaro sa'yo, kundi para makapag-usap tayong dalawa. Pero ginagawa ko lang to dahil hindi ba sabi mo parang nasa impyerno ka kapag kasama ako? Si Alicia. Tama, si Alicia nagsismis sa'yo niyan. Sinasabi ko na nga, be. Makinig ka, Marcia. Wala akong sinasabing ganyan. Alam mo kung sino? Si Omar may sabi niyan. Wala akong pakialam kung sino at kanino yun ang galing. Ang sakin, gagawin ko lang kung ano pala ako sa tingin. Ay, baka pwedeng itigil mo na yan. Sige Tumigil na. ako at mag-usap tayo ng maayos? Para saan? Eh gusto mo nga i-cancel ang kasal natin, hindi Bakit ba? mo naman gagawin yun? Ano sana ang dahilan? At paano mo naman yun? Ngayon ang paglilitis mo, Senyor Fernando. Maligayang pagdating. Upo ka. Oo, uupo ako. Pero dito ako. Hindi ka dyan uupo. Umupo ka sa upuan ng akusado. Upo na! Ay, tahan na, Iha. Konting pasensya na lang. Darating din ang araw na papayagan ka ng lumabas ng iyong papa. Kasama ang taong mapagkakatiwalaan niya. Pasensya. Pasensya ba, Mama? Buong buhay ko, lagi na lang ako nagpapasensya. Pinasok niyo ako sa eskwelahan ng mga madre.
At kapag pumupunta sa party mga kaklase ko, yung mga ginawa ni Papa nung inimbita nila akong pumunta sa party. Papa, ayoko ng ganito. Yan ang nababagay na damit para sa edad mo, Iha. Pero Erasmo, malapit ang mag-15 ang anak mo. Pwede siyang magsuot ng stockings, magtakong at magpalda para maganda. Pupunta siya ng ganyan o hindi siya atin ng party? Ay, tama na nga yan. Mahuli na tayo eh. Papa, naiiwan pa kayo dun sa party para bantayan ako? Siyempre, oo. Ano ba akala mo, Letty? Hayaan kita mag-isa doon kasama mga estranghero? Mga klase ko sila. Susunduin nila ako. Tuloy kayo mga iha. Hindi ako pinayagan ng papa ko na sumama eh. Lalo na sa mga babaeng kung manimit ay, ay, naku, hewan ko. Sige, umalis na kayo. Pagkatapos walang kahit na sinong lalaking pumunta sa bahay dahil iniisip lagi ni Papa na masama ang intensyon nila sa akin. Si Tomas lang lagi ang pinapayagan niya. Dahil lumaki kami na para magkapatid. Hanggang sa nag-college ako at nakilala ko si Marcos. Pero Oo, alam ko ang bagay na yan, Iha. Nahulog ang loob mo sa kanya. Pero iniwan ka niya. paano ako magkakanobyo kung di ako pinapayagan lumabas ni Papa? Kontrolado niya ang aking mga bisita. Hindi ko man lang sila makamayan dahil pinapalayas agad sila. Paano ako mapapansin ng mga lalaki, Mama? Kung parang bata ako kontratuhin ni Papa. Iwan lang niya ako pag nakikita niya nag-aaral ako. Iha, kailangan intindihin mo rin ang iyong papa. Inaalala ka lang niya. Nakita niya kung paano naghirap ang loob mo kay Marcos. At nasaktan din ako nung makita kitang hirap na hirap ang iyong kalooban. Ang akala ko nga hindi ka na makaka-recover. Totoo yun, Mama, pero hindi ko pwedeng ikulong ang sarili ko habang buhay na dahil sa pangit na nakaraan. Pinakilala ko ni naman sa isang lalaki, Mama. Mabait po siya. At gusto niya lumabas kami ngayon. Wala na pong lalaki may interes na pansinin ako. Gusto ko umalis kasama siya, Mama. Kailangan mabago si Papa. Gusto niya maging mahusay akong estudyante. At ginawa ko yun. Gusto niya ng diploma. Ibinigay ko rin yun. With honors pa nga, hindi ba? Gusto niya makapagtrabaho ko sa magandang kumpanya. At ito nakapasok ako sa malaking kumpanya. Ginawa ko lahat ang gusto niya, Mama. At gusto ko naman ngayon na maging masaya ako. Yung gusto ko naman, Mama. Ano kaya kung isama mo si Tomas? Hindi siya pwede. Kasama niya ang kanyang mama. Kakausapin ko ang iyong papa. Tingnan natin ang magagawa ko. Sige, tahan na. Kumusta ang anak mo? Ayun. Mahal ko, alam mo may katwiran ng anak mo. Panahon na para baguhin niyang buhay niya. Hindi pwedeng kanya siya habang buhay. Pero hindi pa siya handa. Makinig ka, mahal ko. Ang nangyari sa kanila noon nang walang niyang yon, ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Ang nangyari, Erasmo, hindi natin siya hinayaang makipagrelasyon ng normal. Kaya nilayuan ng lalaki ang anak mo. Hindi yun ang dahilan. Sigurado ako may ginawa sa kanyang walang niyang yon at ayaw lang sabihin sa atin ni Letty. Erasmo, sinakal pa rin natin siya ano man ang nangyari. Dalaga na ang anak mo ngayon. Nakapagtapos na siya at nagtatrabaho na. Makinig ka, kung hindi natin siya hayaang baguhin ang buhay niya, hindi siya magiging masaya. Nasa tamang edad na siya. Pwede na siya magdesisyon para sa sarili niya at hindi na natin mapipigilan yun. Huwag na nating hintayin magrebelde ang anak mo, Erasmo. Sasamantali lang nila ang ating anak. Isa pa, ayoko talaga kay Roman, Julieta. Hindi, mahal ko. Anak siya ni Blanca. Taga rito rin siya sa ating lugar. Wala siyang gagawin sa ating anak.